Magandang araw at welcome, Pilipinas, mabuhay! Okay, ipo ito mga kababayan na. Ito po ay balita mula sa Inquirer. Okay? Na kalalabas pa lamang ito 9 minutes ago. Okay? O sabi dito, Presidential Sister Senador Amy Marcos withdrew from admin back alyansa para sa bagong Pilipinas days after the arrest of former President Rodrigo Duterte. So yan po nag-withdraw na daw po si Senador Amy Marcos sa alyansa. Bakit? Ba't siya nag-withdraw? Di ba kamakailan dun sa campaign rally ng alyansa dun sa may Cavite? Hindi kasama si Amy Marcos at hindi rin po siya pinakilala o binanggit ang pangalan. Hindi rin po nabanggit ni Bongbong Marcos ang pangalan ng kanyang kapatid na si Amy Marcos. So ngayon po ito, balita, kumpirmado na itong si Senador Amy Marcos ay nag-withdraw na. O ngayon, ano ba ang kanyang dahilan? Bakit siya nag-withdraw ito po paliwanag niya. I cannot stand on the same campaign platform as the rest of the Alyansa, as I have stated from the outset of the election period. I will continue to remain my independence. So, yan says Marcos. So, yan. So, yan po ang dahilan. Okay? Ni Amy Marcos. Yan po ang dahilan ni Amy Marcos. Hindi rin po niya kayang tumayo sa platform ng alyansa. So, sabihin, iba po ang kanyang plataforma. Iba ang kanyang sinusulong na plataforma. Okay? Iba ang kanyang taliwas ang kanyang plataforma ay taliwas sa plataforma ng kanyang kapatid na sinusulong ng kanyang kapatid. Okay? Ngayon, sa aking palagay ito po ay isang strategy ni Amy Marcos isang strategy ni Amy Marcos na baka sakali siya po ay bitbitin ng mga DDS. Okay? Kasi nakita naman ni Amy Marcos ang suporta ng mga tao sa mga Duterte. Di ba? Nung after nung arestuhin si PRRD. Ang mga tao ay nagalit. Makita nyo naman sa ibang bansa. Kahit na sa ibang bansa, mga tao ay nagsasagawa ng mga pagkilos, protesta para ipakita sa dating Pangulo ang kanilang pagmamahal, ang kanilang suporta, at para ipakita naman sa administrasyon ang kanilang saloobin. Kaya po sa iba't ibang bansa, Canada, US, Europe, Middle East, Hong Kong. Okay, maging sa kailan ba yon? Sa nung isang araw may napanood ako New Zealand yata yun, New Zealand nag-rally din mga tao. Sinisigaw, ibalik si Duterte, ibalik si Duterte. Gano'n. Siguro napansin niya Amy Marcos, malakas, maraming supporter si PRRD. Baka sakaling siya din po ay bitbitin kapag siya ay nag-withdraw mula sa alyansa. Okay? Iwan ko lang ito po ay akin lang naman to opinion. Kasi di ba itong sinasabi ni Amy Marcos na hindi niya kayang tumayo sa parehong plataforma ng kanyang kapatid. Di ba dapat simula pa lang hindi na siya sumali
hindi na siya sumama sa alyansa ng kanyang kapatid. Alam niyo na yun, di ba? Bago nagsimula itong company ito, matindi na po ang bangayan ng mga Duterte at Marcos. So dapat nun, sa simula pa lang, kung siya po ay kontra talaga, hindi niya kayang tumayo sa kaparehong campaign ng platform ng kanyang kapatid, dapat hindi siya sumali. Bakit ngayon lang? Nung nakita niya na maraming lumalakas ang suporta ng tao sa mga Duterte, bakit ngayon lang siya nag-withdraw? Ngayon, mga DDS, ano? Bibit-bitin nyo ba si Amy Marcos dahil siya ay nag-withdraw? O hindi, Yan po tanong ko lang. Ay ngayon, mga kababayan, ito pong mga OFWs na nasa iba't ibang panig ng mundo, sa Europe lalo, ay nagpapanukala ng zero remittance, okay, mula March 28, kasabay ng birthday ng dating Pangulong Duterte. Okay? Zero remittance mula March 28 hanggang April 4. So, 1 week. Okay, 1 week po yan na zero remittance sila. Okay, ngayon dahil dyan, zero remittance dahil ang dahilan ay gusto nilang ipakita sa gobyerno ang kanilang saloobin sa ginawa ng gobyerno na aresto at pagbigay sa kamay ng ICC itong si dating Pangulong Duterte. Okay, yan po ang kanilang nabanggit ng dahilan nananawagan sila, itong mga OFW, na ibalik si Duterte sa Pilipinas. Yan po ang kanilang panawagan. Okay? Ngayon, ay naisip daw nila na mag-zero remittance para iparamdam sa gobyerno ang kanilang hinaing. Yun po ang kanilang dahilan Okay? Ngayon, ito pong si Enrile ay naglabas po ng pahayag at pinost sa kanyang Facebook page. Ito po galing po ito sa Facebook page ni Enrile. Sabi niya dito this is a humble and solicited reminder to our social and political leaders, whoever advise Filipinos OFWs to suspend the remittance of their earning abroad to the country should think many times about the adverse consequence of that advice to our OFWs. As I said before, for every action, there is always possible counteraction. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen should Congress, for instance, retaliate and cancel or also suspend the tax privilege of the OFWs that follow advice? The OFWs are income tax free on their earning abroad. They do not pay travel taxes. They do not pay airport fees. They are free from the documentary stamp taxes on their remittance, and they are also exempt from filing income tax return. In addition, they have to have passport to be able to work as OFWs. Congress grant this privilege to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFWs to study carefully that advice to them before they get burned by it. Yan po ang sinabi ni Enrile, okay? Kung ako po ang mag-intindi dito, parang ito po ay may kasamang babala na may consequence na katapat
para pananakot na rin, ganun, ha? Pananakot na rin. Na kapag ginawa ninyo, sinunod ninyo ang advice ng sinasabi dito, political leaders, may katapat po yun na consequence. Sabi ni Enreli, ano sabi? Counter, ano ba yun? Asan na yun? Counteraction. Okay, counteraction, Pwedeng ma-cancel daw yung mga benefits na tinatanggap ng mga OFWs. Katulad ng exemption from documentary stamp taxes, airport pays, okay, income tax, okay, at iba pa. Pero nabanggit ni Enrile na ito daw yung pinalalahanan niya itong social and political leaders na nag-advise sa mga Pilipino, ay sa akin palagay, ito mga OFW po ay nasa tamang kaisipan. Sila po ay nasa tamang edad. Sila po ay nasa tamang pag-iisip. Okay? Hindi nila kailangan ang advice ng sino man. Yan po aking paniniwala. Sa akin palagay po itong kanilang naisip na mag-zero remittance, sa akin palagay, ito po ay sarili nilang desisyon para iparamdam sa gobyerno ang kanilang hinaing. Ayan po aking palagay. Kasi sa akin palagay, yung pagpunta ng mga OFW doon sa The Hague, Netherlands, sa ICC, para ipakita ang suporta sa dating Pangulo, ay yun po ay voluntary nila. Okay? Sa akin palagay, ito po yung opinion ko lang ito. Kasi yung mga yan po ay nakamonitor sa nangyayari sa bansa. Siyempre nga naman, ang dating Pangulo ay ang ganda po ng ginawa para sa mga OFW. Yan po ay kanilang pinapakita nilang pagmamahal, suporta sa dating Pangulo. Yan po ay pagtanaw ng utang na loob. Pasalamat nila sa dating Pangulo sa mga proyekto na ginawa ng dating Pangulo para sa kanila. Yan po ibig sabihin yan. Kaya po sila, pinapakita nila ang pagmamahal sa dating Pangulo. Yung po ibig sabihin yan. Diba? Ang tawag nga dito ni Authority Pasio ay parang itong gagawin ng mga OFW na zero remittance, ang tawag ni Authority Pasio ay civil disobedience. Okay? Ito po ang malinaw na analysis ni Atty. Pasio tungkol dito sa usaping zero remittances. At bilang sagot na rin kay Enrile, pakinggan po ninyo ang sinabi ni Atty. Pasio. Napakaganda. PJ yun, di ba? Lampas na ngayong Apo. Ayan, malapit na, kalahati na. Si attorney. Matagal pa yun. Ikaw talaga. Anyway, bumalik tayo sa pananakot. Eto pa, sabi ng mga OFWs, hindi sila magre-remit. Zero remittance. In protest dun sa pag-aresto kay PRRD. Tatakuti naman. Sasabihin, baka tanggalan namin kayo ng tax. Ay, di tanggalan nyo ng tax para lalo maghalit sa inyo. Alam nyo, kengko itong administrasyon na to. Kaya for the first time, alam nyo, bilib ako dati dyan Bilib pa rin naman ako, pero for the first time, tingin ko nag-uulianin na si Enrile Pero mo siya magsasabi noon, uy, sige, huwag kayo mag-remit, tatanggalan namin kayo ng tax. Ano bang pakialam mo kung ayaw mag-remit ng mga tao? May batas ba na nagsasabing ikaw ay dapat mag-remit? Buti nga nagre-remit kung wala yung mga remittance na yan lalong bagsak ang Pilipinas. Binenta nyo na nga yung gold, nire-raid nyo na yung mga government-owned and controlled corporations. Bago,
Aawayin nyo pa yung mga OFWs. Dahil hindi lang magre-remit. Dahil lang nagpoprotesta sila. Ang tawag po dyan, pinag-aralan naman po natin yan sa political law. Ang tawag po dyan ay civil disobedience. It is a form of expression. It is a form of petitioning the government for redress of grievances. Pipigilin nyo. O, di ba? Unang-una nagsalita dyan. Okay, so yan po malinaw. Yan daw po ay isang bahagi na tinatawag na civil obedience. Civil disobedience. Okay? Attorney Topacio, yan po. Sana sa halip na takutin ang mga tao, tama ba yun?